halos sumayad na sa sobrang liit ng gulong. 4590 ang ikakabit natin sa unahan ng PCX. Ito po ang gusto ng ating customer dahil isali ito sa motor show nila. Bali, pipinturahan ito ang mags pagka natapos na natin ikabit ang gulong. Ganito po ang diskarte natin sa kanyang gulong. Panoorin nyo po at saka panoorin nyo po kung gaano ba kasayad ito o kababa pagka naikabit natin. Yan po ay inunat natin kasi piping-pipi siya. Tapos basain natin ng tubig ng konti para ang labi niya ay madali ipasok dyan sa kanyang mags. Idiin-diin lang po natin yan para maipasok natin na hindi na natin gamitan ng chicken cock ng tire changer. Napansin nyo po, dinidiin-diin lang natin para pumasok dyan sa kanyang mags ang gulong na maliit. Yan po, naipasok na natin. Tingnan nyo po ay napakaliit talaga ng gulong na napili niya, na pinakabit niya. Napakaluwag po yan. Nakita nyo po. Ngayon, ang gagawin natin diskarte dyan ay tatalian natin ng goma para mahanginan natin. Ganyan po ang diskarte sa pagtali ng goma. Unatin mo lang ang goma na yan para makompress talaga dyan ang labi, para hindi sisingaw ang ilalagay nating hangin. Direct po ang gagamitin nating hangin. Wala pong barbula na ilagay dyan sa kanyang tire valve para ang hangin ay buong-buo na papasok dyan sa tire valve. Yan, gamitan natin ng hose na walang air chuck. Nakita nyo po, lumubo ka agad siya. Yan, ganyan. Tapos i-compress natin ulit. Hanginan natin ulit siya para lumapat talaga yung labi. Kasi pag lumapat na ang labi, ay lagyan na natin ng barbula yan para mahangin na natin ang final. Pero yan ay tinitisting-tisting pa natin para lalong kumompress po ang labi dyan sa gilid. Yan, lagyan natin po siya ng tire sealant para lalong masilyuhan ang mga gilid ng labi ng gulong. Yan, nalagyan na natin tire sealant. Tapos ito final na po ang paghangin, may barbula na po yan. Yan, hanginan natin siya pagka natapos natin lagyan ng sealant. Yan, ikot-ikutin natin para ang lahat ng tire sealant ay masiksik dyan sa gilid ng gulong para hindi sumingaw ang hangin. Ganyan po, tinatanggalan na natin ng guma. Yan, ayos na. Ikot-ikutin natin at saka ipagpag yan, oh. Yan, ikabit na natin sa motor. Nakita nyo po. Tapos ikot-ikutin natin. Ganyan po. Tapos titingnan natin ang numero ng gulong para sabihin nila ay hindi natin pinalitan. 4590-14. Yan po, nakita nyo po. Ito naman po ang kalagayan niya pagka binaba na natin. Yan po ang gulong niya, maliit. Talagang sayad na sa semento ang mga bearings nito. Yan po, pagka konting pagkakamali mo ay sayad na. Yan po ang isa sa